false truth. Okay? Ay, kapag tawag sa kanya, this is regular fallacy. May iwa, regular fallacy. Yan yung sa pagtawag sa kanya. False position or regular fallacy. Ano naman yung concept kapag false position? So, biyahin ko lang yung graph nito. Okay. Di ba sa research method, hinahanap natin, pinapagitnaan natin ito na pinapagitnaan, hanggang makuha ito. O pag false position method, yung dalawang point, itong ibibili ko na yung interval, yung dalawang dulit, pagkoconnect natin. Ito. Di ba itong point na ito, ibibili ko kasi yung isa kabi eh. So, kukumpitin mo yung f of A, kukumpitin mo yung f of B. So, makuha mo itong dalawang point. Yeah. So, that is A, B pala ito. B, f of B, yung point na yan. Ito naman, A, f of A. Meron yung value, may partition na yan, partition coordinates. Pagka-connect mo ngayon yung dalawa. Ayan. Pag pinag-connect mo yung dalawa, that is A line. Meron tayong equation para sa line. Ano yung equation natin doon? Gagamitin natin yung y minus y sub 1 equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 times x minus x sub 1. Yung 2-point form ng line. 2-point form ng line. Or familiar pa kayo sa slope? MX3. Memorya yun ba yun? Kasi yun pala. Yan pa naman yung slope eh. Change in y over change in x. So y2 minus y1 over x2 minus x1. Similar, ang galing ko lang yung subscript, y minus y1 over x minus x1, same lang dito. Pag kinross multiply ko sa kabila, ito na yung 2-point form ng y. Okay? 2-point form yung tawag natin yun. So ang gagawin natin, given tong dalawang points, kukumpitin natin yung equation. Okay? So, ano yung magiging equation natin? Y minus, ano yung y1? That is f of a. Ito yung x1, y1. Ito yung x2, y2. Okay, so mamaya, tatandaan mo lang yung formula na lalabas, no? So, y1 is f of a. Yeah. y2 is f of b minus f of a over b minus a times x minus x1 is a. Ayan yung nalabas na equation. Okay? Bakit tinawag na false position? Kasi yung root, ito talaga. Nandun talaga. Pero nung gumawa tayo ng straight line na green, inassume natin na nandito yung root. Nandun. So, mali yung position niya. So, ang gagawin natin, paulit-ulit natin yung gagawin hanggang yung line tumama na doon. Okay? So, yun yung purpose ng mga iterations natin. So, ang gagawin natin, para makuha itong point na to, isi-zero natin yung y. Okay? I-zero natin yung value. Then we solve for x. So, pag siniro natin yung y, zero natin to. Then, let us solve for x, no? So, ano ba pwede natin gawin? Cross multiply ko yung b minus b doon. So, magiging negative f of a times b minus a. Ito cross multiply ko doon. Equals f of b minus f of a. F of b minus f of b minus f of a times x minus a. Okay? Tapos itong f of b minus f of a, i-divide ko dun sa kabila. Negative f of a times b minus a over f of b minus f of a equals x minus a. Then finally, para masabi yung x, lipat natin yung a sa kabilang side. So negative f of a times b minus a
b minus f of a plus a equals x. Then we simplify, gawin natin itong isang fraction. So, negative f of a times b, negative times negative magiging plus. Pwede bang yung b lagi ko na sa una? B times f of a plus a times f of a. Lagi ko lang sa una. Ito, f of b minus f of a. Tapos, plus, multiply ko ito dito. A times f of b, so a f of b minus a times f of a equals x. Okay, may magka-cancel dito eh. Magka-cancel. Tapos ito, pagpapalitin ko lang ng pwesto para positive na sa unahan. A times f of b minus b times f of a over f of b minus f of a. Yan yung value ng x. Okay, ito yung pinagkaiba niya. Sa bisection method, ito yung formula mo para sa xm. Para sa regular policy, ito yung formula mo para sa xm. Ito yung magiging xm. So tatandaan mo yung formula. Dito madali lang i-average mo lang. Dito merong formula. Okay? Nasaan yung mga yan? So ito yung a. Ito yung f of a. Okay? Ito yung b. Ito yung f of a. Diba? So dyan mo kukuhain yung mga values. Buray mo na yung table ha. So yung 3.732, nakuha natin sa pang-10th iteration. So tignan natin kung saan part natin makukuha yung sagot dito. Meron kita lang sa tol. Ayun eh. Kaya. Oh, promise. Eh, kita mo tayo ito. Wala ka Okay. Para mas madali, palitan ko ng letters ha. So, apat yung variables natin, di ba? A, f of b, b, f of a, f of b sa f of t. Ito yung mga yun. Sa current yung variables niya, e, b, c, d. So, yun yung gagamitin ko. Going to a, b, c, saka d. Para madali mo i-check yung formula natin. So, if this is a, b, c, d, ano ngayon yung formula ng xn? Ano yung formula ng xm? A times f of b. A times f of b. So, a, b. So, this is ab minus b times f of a. B times f of b, bc. Over f of b minus f of a. So, yun. F of b minus f of a. So, b minus so, sa calculator, ito yung ilalagay mo. AB minus BC over D minus B. Kasi kakalk na lang natin. Okay? Siyempre, yung pinakaunang entry, ito pa din. Yung 2 saka yung 6 na una natin kinopit kanina. So, 2 negative 21 yung value, yung 6, 143. Yung XM ngayon, kukumpitin mo lang. Tapos, i-substitute natin sa function. Okay, sa current view, ilagay nyo itong buo ilagay nyo naka-x equals itong buo. Tapos para mas madali, ilagay nyo ng colon after. Ito mismo lagay nyo sa calcula, x equals AB minus BC over D minus B. Lagay nyo yung colon. Tapos lagay nyo yung
function. Lagay nyo to. Okay, para isang line lang naman natin, formula. Hindi, pag yan na lang po yan. Okay na? Bali ko yung nakalagay sa calculate. Ikapalit lang sir, pagkatapos ko. Oo. Ano nga ito? X cube plus x with Minus 19x minus 20x plus 5 plus 5. plus 5. Okay. Yan yung dapat yung nakalagay sa calculate. Okay, so press nyo yung alt, tatanungin ka nyo ng A. Lagay mo 2 equals, tatanungin ka nyo ng B, 143. Tatanungin ka nyo ng B, negative 21. Then tatanungin ka nyo ng C, 6. So yung unang lalabas, yung 103 over 41, yun yung X. So 2 point, may decimal, 2.5122. Okay lang? Tapos pag pinress mo ulit yung equals, ilalabas niyo yung value sa dulo. Negative 20.5658. Eh, ito ngayon yung problema. Kapag regular files yung ginamit mo, gagamitin mo lahat ng value na nasa table. Hindi kagaya ka na sa bisection, pinaka-copy lang natin, ina-average lang natin. Dito gagamitin mo lahat. Okay? Paano to? Sa negative sir. Nag-negative, saan ipapalit? Sa B. Dito, so this is 2.512. 5122, negative 20.5653. Ito, copy. Okay, cut muna. Cut. Tatanungin nyo ulit ng A. Ito na yung bago mong ilalagay. 2.5122 equals. Tatanungin nyo ulit ng B. So, hindi naman nagbago, 143 pa rin. Equals mo na lang. Yung B nagbago, negative 20.5658. Then yung C6 na. So, yung bagong lalabas ay 2.9507. Tapos negative 16.6656. O, negative. So, dito ulit ipapalit. Papalit ulit. So, yung A mo 2.9507, yung B mo 143, yung B baga negative 16.6656. 2690. Tama natin na agad ah. Negative ulit. Anong napansin nyo? Puro negative yung malabas, no? Pag ginagamit yung regular file C, usually either puro negative or puro positive yung lalabas. So, ang nangyari, isang side lang lagi yung pinapalitan mo. Okay? Madalas gano'n yung nangyari. So, laging, halimbawa dito puro negative, puro ito lang yung papalitan natin. So, 3.2690, negative 11.4913. So, 6 pa rin to, saka 1. So, calc mo lang ulit. So, yung bagong value ng A, 2.2690. Yung B, 143 pa din. Yung B, ito na. Then yung C6 pa din. 3.4271, negative 7.0557. So, negative pa rin, dito pa rin. Palit. So, pass mo lang ulit. .5910, negative 4.0278. Okay, so negative ulit, dito siya ulit. So 3.5910, negative 4.0278.
6 pa rin to, saka 140. So 3.657 0 negative 2.2021. So negative na naman. Three point six five seven zero. Ah, 68. 1764. So, dito ulit. Medyo malapit tayo sa answer. Sir, bakit puro sa A tsaka B lang nalabas, sir? Ganun yan ang talaga. Bakit puro negative lang tayo? Tignan mo, di ba ito yung A sa B? So, nag-drawing tayo ng green na line na punta siya dito. Yung next mong itatry, ayan. Kukuhain mo tong point na to. So, mag-drawing ko ulit ng bagong line papunta dito. So, ang nangyari, yung unang mong tumamang point, dun ka manggagaling, papalapit na papalapit dun sa room. Ito di ba ito yung green, dito ka nag-start. Kailangan mo lumapit ng lumapit papunta dun. Galing ka na sa left puro sa left ka lang galing. Okay? Pag dito ka galing ka ng right, yung x-right yung papalitan mo. Pag dito ka galing, puro x-left lang, kasi ito yung original route Sa left ka lang lahat dadaan. Okay? Kaya sabi ko kanina, pag negative to lahat. Kung positive yan lahat. Ibig sabihin, kung positive yan lahat, dito ka magagaling, papalitan sa kanan. Pag negative lang, dito ka magagaling. Dito, iba yung nangyayari dito, kaya nagpapalit-palit. Pag ina-bridge mo, dito, mas papalitin na papalitin. Palit siya ng palitin. Okay, paras mo siyang pinapalit. Dito, mayroon kang isang pinanggalingan, sa unti-unti nalapit dun sa palit. Kaya isang side ka. Wow. So, Ibig sabihin, sir, mas mabilis yung bisection method kasi dalawang pinanggagalingan niya. hindi, mas mabilis to. Kasi nasa 3.7 na to, nasa 7 na iteration pa lang. Mas mabagal yung bisection. Nice try dyan. Hindi, ano? Nag-aaral kasi mabuti daw. Nag-aaral bago to. 3.7113 negative 0.0616. Dipil yan. Ano yung sagot? 3.73? Ito wala. Ito 3.73. One match one, hero hunter. One for three, I love you. Alam sa tula. Saan tulog? Tulado. Wala step. Tingnan. Dako. Kung napansin niyo, pag tinignan yung time iteration, medyo malayo pa ng konti sa 3.73, no? Ibig kong sabihin na mas mabilis yung false position. Kasi dito pa lang sa 7 iteration, nasa 3.7 na yung value niya. Okay?
Ito malapit na talaga yung survey na to. So mas mabilis siyang malapit dun sa value. Then yung pag-refine ng value, syempre medyo matagal na. Pero dito almost acceptable na yung value sa part na. So ang mahirap lang sa false position, yung formula may malalagay ka na bago sa something. So AD minus BC over B minus C. Yun ay hindi po siya. Yan ay default na formula. Sir, ano kung may iba siya namin? Ay, kasi